patient is already recovering from the operation. We just need him to fulfill the recovery before he can walk properly. Nagpapasalamat naman kami kay Doc at pinuntahan na si Papa at nagpapahinga. Malapit na rin kami mag-isang taon dito, kaya naman nasanay na rin kami sa pagkain at lamig ng klima. Lagi tinatawag sila tita at pamilya ni Tog. Wala naman kaming napapansin na kakaiba, kaya naman nakahinga ng maluwag sila tita. Noong unang buwan namin dito medyo hindi natutuwa si Papa dahil malamig daw, pero makalipas ang 2 buwan, nakasanayan niya na rin. Nahirapan din kami ni Mama dahil hindi kami nakakaintindi ng Korean. Pero inaral namin at sa huli ay medyo nakakabisa na namin at maliban lang sa malalim na salita. Nanghina din si Papa matapos ang operasyon pero ngayon ay bumabawi na rin siya ng lakas. Nandito ko ngayon sa tapat ng isang company. Napag-usapan namin ni Mama na magtatrabaho muna ako pansamantala. Kaya naman pumayag na rin siya para ma-experience na daw ako. Natanggap naman ako agad bilang sekretary ng isang CEO na babae. Mabait siya at favorite siya ng mga tauhan niya dahil lagi siyang kalmado at hindi nagagalit. Unang buwan ko na ngayon pero ang laki na agad ng naipon ko dahil lagi niya akong binibigyan ng extra payments. Dahil sa lagi daw akong naaasahan at handa siya laging tulungan. Nalaman niya rin na nandito kami dahil nga pinapagamot namin si Papa. Agad naman siya nag-alok ng pera pero tinanggihan ko. Medyo nalungkot naman siya pero hindi na namilit pa. 1 taon na namin ngayon sa Korea at nagtatry na rin si Papa na maglakad. Pero lagi pa rin siyang natutumba dahil ilang taon din siyang nakaupo lang. Aris, how's your father? Is he already recovered or still? Saad ni Ma'am habang nagpipirma ng papeles. Still recovering, Ma'am, but soon he will be okay. But for now, we need to be patient and keep him healthy. Pagkatapos ng trabaho ay naisipan ko muna dumaan sa mall para bilhan sila Mama ng dinner. Nawili naman ako sa pagtingin ng mga damit nang bigla akong nagitla na makita si Cassie sa kabilang shop. Agad na ako lumabas dala ang pagkain at pumara ng taxi. Kabado pa rin ako hanggang sa makarating ako sa ospital. Nagtaka naman si Mama bakit ako namumutla. Wala yun Mama. Nadulas kasi ako muntik na akong mahulog. Abay, mag-iingat ka anak. Sa susunod, huwag ka na magmamadali sa paglalakad para hindi ka maaksidente. Tara na, kumain ka na ba? Opo Mama, sa inyo po talaga ni Papa yan. Uuwi muna po ako sa bahay Tumango naman si Mama kaya agad na ako naglakad papunta sa labas at pumara ng taxi. Kailangan kong mag-ingat. Baka mamaya nasa paligid ko lang si Gillian. Nakahinga naman ako ng maluwag na makarating na ako sa bahay. Agad na ako nag-asikaso ng sarili at natulog. Kinabukasan, maaga na naman ako nagising para lutuan si Papa ng scheduled meal niya. Agad na ako nag-ayos at inihanda ng mga dadalhin. Pagkababa ko ay sakto naman may taxi na. Kaya agad na ako sumakay at sinabi ang ospital ni Papa. Was there a lifetime waiting for us in a world where I was yours? Nagitla naman ako sa pagtingin sa kalsada nang biglang tumunog ang radyo ni Manong. Damang-dama ko pa ang lyrics at naalala ko na naman ang nakaraan. Maling oras lang ba yun o talagang hindi tayo para sa isa't isa? Tama, isa ka ng magandang panaginip na kailanman ay hindi na magiging totoo. Miss, we're here. Nagitla naman ako at agad na nagbayad. Nagbaw muna ako sa lumabas at pumasok sa ospital. Hindi ko na malaya na patulala na pala ako kanina sa pakikinig ng kanta. Ang ganda ng tugtog, ida-download ko ngayon mamaya. Sakto, nandito na anak mo. Dalihan mo na anak, gutom na raw ang papa mo. Lumapit na ako tagmano kila Mama. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok na rin ako at nagtatrabaho. Nagkitla naman ako nang biglang magka-meeting si Ma'am kaya naman agad na ako umakyat at inihanda na ang mga kakailanganin. Makalipas ang 1 taon,
nakarecover na si Papa at nagpaplano na kaming bumalik sa Pilipinas. Sobrang tuwa naman nila tita at magpapahanda daw sa aming pagbabalik. Hindi naman namin napigilan si tita kaya naghanda na lang kami sa pag-uwi. Nag-take na rin ng gamot si Papa para sa dugo niya at vitamins. Nalungkot naman si Mama dahil aalis na ako. Pero pinabot naman niya ang pagbati sa pagaling ni Papa. Nagpasalamat naman si Papa at nagbigay ng utang na loob sa pagpasok sa akin sa kanyang kumpanya. Tuwing umaga sinasamahan ko si Papa sa pagja-jogging at sa tanghali naman pinapahinga siya. Ano, ready na ba lahat? Sa wakas, makakasama na ulit natin ang tita mo at sila Tob. Okay na Mama lahat. Masaya po ako dahil ito na ang bagong pagkakataon sa atin para bumangon. O siya, tara na, baka malit pa tayo sa flight. Alalahin mo na si Papa mo sa van. Ginawan ko naman ang utos ni Mama at sumakay na rin. Pagkasara namin ng pinto ay agad na umalis ang van at hinatid na kami sa airport. Pagkarating ay agad na rin kami sumakay at nakahinga ng maluwag. Makalipas ang 2 taon, muli na naman kaming babalik sa Pilipinas at magsisimula ng bagong buhay. Itutuloy.